Ayan, sabi ko naman sa inyo guys takot na tong si Sara Duterte. Di ba matapos nga na malaman nitong si Sara Duterte itong mga listahan ng mga pinapasugpina na dokumento at mga imbitadong mga tao dito sa House Committee on Justice tungkol sa impeachment ni Sara. Natakot bigla ha. Natakot, tumakbo na naman sa Supreme Court. Akala ko ba matapang itong si Sara? Akala ko ba bloodbath na? Akala ko ba willing na siyang magsalita? Pero ito, tumakbo na naman sa Supreme Court upang ipatigil ang impeachment trial. Samantalang sinabi niya noon, di ba, noong 19th Congress na wala daw due process. Walang due process sa Kamara, tapos sabi pa niya hindi man lang daw nabusisi itong impeachment complaint. Kaya nga naglabas na ng rules itong Supreme Court. At ayun po ang sinusunod ngayon ng ating House Committee on Justice. Pero dahil nga nalaman ni Sara yung mga pinasupina at yung mga taong titestigo o magsasalita para ibulgar yung mga kalokohan niya, yung mga kawalang hiyaan niya, mukhang natatakot na talaga at tumakbo dito sa Supreme Court para ipatigil. Ito mga kababayan, gawain to ng mga guilty. Yung pag-iwas, yung magyayabang-yabang pa ng bloodbath noon. Nagyabang pa, nahaharap daw, pero ang ending, magsusumbong at tatakbo na naman, magpapakampi sa SC. Alam mo kung ako talaga maka Duterte, halimbawa, magtataka na ako. Magtataka ako na bakit ganito yung inaasta ni Sara. Kasi diba kung wala naman talagang kasalanan or wala naman talagang nilabag, bakit hindi na lang magpaliwanag? Kasi diba kung malinis ka talaga, kung ako halimbawa, ako yung inaakusahan at alam ko sa sarili ko na wala akong kasalanan, mas matapang akong haharap dun sa mga taong nag-aakusa sa akin para isampal ko sa kanila yung katotohanan. Pero hindi hindi yan ang ginagawa ni Sara. Nagduduwag-duwagan na naman. Well, duwag naman pala talaga. Hindi maipaliwanag. Sabi, wala daw referral ng complaint, pero meron naman. Kung tutuusin, mapapanood yun sa live. Tapos naghahanap ng prior deliberation. Wala naman ganun sa rules. Walang ganun sa Constitution. Di ba malinaw naman yung nilabas ng SC nun? Kaya yun ang sinusunod ng Committee on Justice. Ito pa, sobra-sobra na po ang ingat ng House Committee on Justice sa 1-year bar violation. Kaya nga, 2 na lang po yung impeachment complaint na natira. Di ba kung matatandaan nyo, ayaw nilang i-risk na isama yung complaint na na-file noong February 2 dahil nga yung dahil dun sa 1-year bar violation. Ito, may due process Kaya siya inimbitahan. Pero siya yung nag-refuse na umattend. Biruin mo sa 16 na abogado niya, wala man lang doon or wala man lang sa kanila ang dumipensa kay Sara, ipagtanggol si Sara, ipaliwanag yung mga impeachment complaint na nakafile, yung mga nakapaloob doon na aligasyon. Doon sa 3rd and 4th impeachment. Ito malinaw na umiiwas lang talaga itong si Sara Duterte na marinig natin ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag ito si Sara humarap, panigurado, siya mismo ang maglalaglag sa sarili niya. Siya mismo ang sisira sa sarili niya. Dahil ito si Sara nahuhuli sa sarili niyang bibig Ito tuloy ang hearing. At sana hindi magpagamit itong Supreme Court dito sa mga umiiwas sa accountability. Kaya ako mga kababayan, para sa akin, kailangan na pong ma-impeach si Sara Duterte.